Nag-usap ngayon si PBBM, si President Bongbong Marcos, at saka si Sara Duterte. Nag-usap sila ngayon. Ang akala ko nga, wala si Sara Duterte dito eh. So ngayon, ang pinag-usapan ni Sara Duterte at saka ni PBBM is yung tungkol sa, ito, tungkol sa PISA. So ito galing ito sa PCO. Okay? So sabi dito, no, President Bongbong Marcos directs DepEd to focus on improving teachers' competency, feeding program, and addressing bullying to improve Philippine PISA ranking. Yan. So ngayon, ang trabaho ngayon ni PBBM ay DepEd Secretary na rin. Continue lang natin, no? Sabi dito, President R. Marcos Jr. directed the Department of Education on Thursday to continue efforts to improve the country's performance in the program for International Student Assessment or PISA. So dito mga kababayan po kasi, nakakahiya naman po kasi talaga yung ranking po ng PISA. Base po dito sa balita, no? Okay. Na-maintain lang ng Pilipinas ang rango nito sa program for International Student Assessment mula noong 2018 ayon kay Vice Presidente Sara Mau. Okay, sa 81 na bansa kasapi sa 2022 PISA, rank 79. Sipin niyo mga kababayan, di ba? Ang Pilipinas pagdating sa science at rank 76 naman sa math at reading. So kulelat. So ito nga po, no, may nakuha tayong quote card dito from, saan ba galing to? News 5? News 5 ba galing to? So ito po yung ranking po ng Pilipinas, no? Sa 80 po, sa 80 po na bansa, pang 75 ang Pilipinas. Okay. Sa mathematics, pati sa reading. Tapos sa science, sa 80 na bansa, pang 78. Okay. So mga kababayan, ako naman kasi, hindi ko naman kasi ito sinisisi kay Sara Duterte lang. Kasi medyo matagal na rin kasi natin itong problema, itong PISA na to. Nung panahon pa nga ito ni Mau Diggs. Di ba? Ni Digong. Pero mga kababayan kasi, sinasabi lang natin dito, nangingialam na po yung presidente natin kay Sara. Kasi mukhang mahina po talaga yung DepEd Secretary po natin. Kasi ngayon mga kababayan, no, ang naging pahayag nga po ni Sara Duterte noong December 9, 2023, sabi niya dito, no, nanawagan si Vice President of the Philippines and Secretary of Education, Sara Duterte, na magbayanihan ang bawat isa para sa mas pinabuting matatag education system. Ito ay mula sa kanyang mensahe na nagdaang forum on PISA 2022 National Report nitong December 6, 2023. So magbayanihan tayo. Okay. Ako naniniwala ako medyo kulang no. May kakulangan talaga si Sara Duterte sa DepEd. Kasi nga po kasi namumulitika, di ba? Imbis na unahin yung problema po sa edukasyon, inuuna pa yung problema po sa Hamas. Inuuna pa yung problema sa NPA. Imbis na mag-focus dito, inuuna pa yung confidential fund. Isipin nyo mga kababayan, ito nakakahiya din dito. Isipin nyo. Ito yung top worst country. Di ba? PISA 10 worst countries in mathematics. So, Philippines. Pang-anim. Tapos sa reading, pang-anim din. So, pati sa science, pangatlo sa pinaka-worst. Di ba? Walang yan. So, ngayon, ito pa. So, ang una, akala ko wala si Sara Duterte dito. Buti na nga lang pumunta, akala ko hindi pupunta eh. Yung picture, andito siya nakatago. So, katabi niya si Michael Powa, si attorney. Buti pa nga si Michael Powa, maayos eh. Di ba? Parang mas maayos pa nga si Michael Powa kumpara kay Sara Duterte eh. So, ngayon mga kababayan, okay. Okay na yan eh. Sige, okay na. Para sa akin, sige, palagpasin na natin. Kumbaga, sige, si Sara andon kasama sa meeting para what we call this? Para solusyonan yung problema, di ba? Alam na nga po natin na may problema. So ngayon, gumagawa ng solusyon. So okay na. Nag-usap-usap na sila. Pero mga kababayan kasi, ang nakakatawa kasi dito, pagkatapos po kasi ng meeting po na yon with PBBM, nagkaroon po ng press conference. So ngayon, nung nagkaroon ng press conference, ang sumagot, si Michael Powa. Wala si Sara. Ayan Sino ba yung isa? Si Gina, Gina, ano to yung isa?
Yusek, ano? Kalimutan ko yung pangalan isa. Pero kilala ko lang kasi si Michael Powa eh. Kasi ito yung maayos-ayos eh. O ngayon, silang dalawang sumasagot. Yung dalawang Yusek. So, nasan si Sara Duterte dito? At mga kababayan, no, makita natin dito kung gaano ka-articulate si Yusek Powa. Hindi nga mga kababayan. Kasi ito lang, no? Nagkaroon ng meeting. Okay na, nagka-meeting with President Bongbong Marcos. So, nung nagkaroon ng press conference, ang inaasahan po natin dito, dapat ang sasagot yung DepEd Secretary. Pero nangyari, si Michael Powa yung sumasagot. So, ito yung example no, kung paano sumagot si Michael Powa. Ako okay sa akin na, ewan ko lang sa inyo. Di ba, nung si Michael Powa nagsalita, malinaw, napaka-articulate. So, ito, panoorin natin to panoorin natin. Saglit lang to. Panoorin nyo kung paano magsalita si Michael Powa. Okay? Is Michael Powa and Gina Gonong. Good morning. Good morning. Go ahead. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa Malacanang Press Corps. So as was mentioned earlier this morning, of course led by the Vice President Secretary of Education, Sara Duterte, nag-present po tayo sa Pangulo ng ating ways forward because the theme was really how do we improve not only our PISA performance but the overall performance of our learners in basic education. So doon po, hinighlight natin yung ating National Learning Recovery Program sa ngayon, the National Reading Program, National Math Program, National Science Program, yung National Learning Camp. Pinagbigyan tuon din natin ng pansin yung ating Catch-up Fridays na sisimulan na natin sa January 12. We issued the guidelines last night. Pagkatapos po nun, napag-usapan yung mga sa tingin ng ating Pangulo ay dapat talaga nating pagtuunan ng pansin in the coming years or in the coming months, weeks, years. No? At yun ay number one, teaching quality. Gusto niyang magkaroon talaga ng expertise yung ating mga teachers. So we emphasize on the necessity of proper training programs for our teachers. Actually medyo mahaba yung video na to, no, nasa 30 minutes. So, sa buong press conference mga kababayan, siguro mga 80% si Michael Powa nagsasalita. Pagkatapos si Sara Duterte, wala. Hindi nga, di ba? Nakakahiya to. Oh, ganito ba gusto nyo maging presidente? Hindi marunong magsalita. So, kapag si Sara Duterte naman magsalita, ganito. Ganito si Sara Duterte magsalita. Panoorin nyo to Vice President, familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. That's not time out. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. O, di ba? Actually, sa pagkakataon na ito mga kababayan, yung nagturo din sa kanya ng sagot, si Michael Powa din, siya rin katabi niya dito eh. Saan na ba yun? Ayan si Michael Powa rin yung katabi niya dito eh. So, tama nga si Kuya Inaro, kaya siguro na-invento yung posisyon na Yusek para suportahan yung isang Sekretaryong Palpak. Pero mga kababayan kasi, ang pinag-uusapan natin dito ay isang departamento na ang daming kulang. Na ito nga po yung Department of Education. Na tapos makakaroon tayo ng isang secretary ng DepEd na ganito kaboba. Di ba? Actually, hindi ko kilala si Michael Powa, Kuya Inaro. Sabi ni Kuya Inaro, no? Takero, magandang track record niya ni Yusek Mike. From the ranks, from teacher to his school. Di ba? Nakakabilib nga. Isipin nyo, di ba? Isang regular, base kay Kuya Inaro, no? Malamang kilala ni Kuya Inaro to, no? Base from isang teacher, umangat yung pwesto at naging Yusek. Not like nga po na dito kay Sara Duterte, na kaya lang naman ito naging Yusek Secretary. Kaya lang naman ito naging Deputy Secretary dahil Vice President siya at saka sikat yung pangalan Duterte. Di ba? So, ewan ko lang, no, kapag ito pinabayaan ni Sara, si Michael Powa, kawawa naman yung DepEd natin, di ba? So, ayun lang mga kababayan, no? So, para sa akin, hindi ko talaga makuha kung bakit gustong-gusto talaga ng mga DDS si Sara Duterte. Ito nga lang eh. Actually, isang bagay na dapat pagtuunan ng pansin, isang departamento na nga lang, hindi niya pa masolusyonan. Hindi niya pa nakitaan natin kung anong klaseng kapasidad meron si Sara Duterte.
So paano pa naging presidente ito? O, di ba? And then mga kababayan kasi, ang medyo ito bago tayo magtapos, no, meron kasi ako nakitang tweet, dadaanan ko lang to, no. Pasensya na, no, medyo nawawala ako sa sarili ko, no, kasi medyo masama pa pakiramdam ko. So ngayon, meron ako nakitang isang tweet ba to? Tweet ata to, no, galing kay Teyatan. Na which is, para sa totoo naman to eh. So ngayon, ang sabi kasi ngayon dito, okay, the difference between opposition and the DDS criticizing Marcos. Okay. So yung opposition, yung palagi nila binabanggit, 'di ba, sa presidente PBBM, 'di ba, ang sinasabi nila about sa confidential fund ng Office of the President na okay, sige, may basihan para i-criticize, Maharlika Investment Fund na okay, 'di ba? Travel expenses, Chacha, ICC, agriculture. 'Di ba? Alam naman natin na kaya naman natin sagutin yung mga issues na 'yan. 'Di ba? Pero syempre opposition sila eh. Opposition yung mga 'yan eh. Pero pagdating po sa mga DDS, ibang-iba. Kapag mga DDS naman po kasi yung nag-criticize kay PBBM, 'di ba? Sumisikot ang pulburon, BBM is weak leader. 'Di ba? Babaeng ahas, laklakera si Lisa, smuggler si First Lady. So 'yon, so mga kababayan kasi yung ewan ko lang no, pero para sa akin yung tinatawag na opposition dito ni Teyatan is yung mga legit na dilawan. Kasi yung mga ito lang talaga no, in my own opinion Yung mga dilawan po na yan, hindi na po natin makakasundo yan. Regarding po sa politika, naniniwala ako doon. Pero pagdating po sa usapin po ng mga Duterte, nagiging kakampi natin yung mga dilawan. Okay rin yun. Yun nga lang mga kababayan, hindi talaga natin maiaalis sa mga dilawan na i-criticize yung administrasyon ngayon. Kasi nga iba kulay nila eh. Pero kung ikukumpara lang natin yung pag-criticize ng mga dilawan sa mga DDS, eh parang mas dihamak naman ata na parang matino-tino pa kausap yung mga dilawan. Hindi nga, di ba? Hindi nga. Kasi ito lang napansin ko na talaga kapag DDS na-criticize on smuggler. Paano naging smuggler? Wala namang ebidensya. Binugbog ni Lisa Marcos si BBM, yung presidente. Di ba? Mayroon silang issues na ganyan. Anak ni BBM, yung bunsong kapatid nila na si Irene. Ayan yung mga issues nila eh. Tapos si PBBM daw sumisikot na pulburon. Mayroong video. Hindi issue based. Pero kapag yung mga dilawan, na which is ayoko rin naman sa kanila, pag sila naman na-criticize, alam naman natin na para sa atin mali yung pag-criticize nila, pero meron silang basihan. Hindi nga, di ba? O parang ganyan, di ba? Duterte pa rin, hindi magpakamatay ka. O sabi ni Sir, Duterte pa rin, hindi magpakamatay ka. Di ba? Suminghod ka ng droga, pumunta ka kay Digong, magpakamatay ka. O, maganda yan, di ba? Di ba? Ganyan mga kababayan eh. Napansin ko lang po talaga ito, no? Well, yung asaran na Marcos magnanakaw, di ba? Matagal lang issues yan na nasagot na natin, hindi na talaga mawawala yan. Pero at least sila may basihan. Kahit mali. Pero may basihan sila. Pero hindi DDS talaga walang basihan. Basta makagawa lang po talaga ng chismis. At ngayon na nakakatawa kasi dito, ito si Teyatan, kaibigan natin to eh. Sumagot pa talaga si Banat Bay, di ba? Na don't be stupid, Maharlika is not DDS. Kita mo katangahan. Una, wala namang binanggit na si Maharlika yan. Di ba? And then, pangalawa, di ba isa ka rin sa mga di ba si Banat Bay, isa rin siya sa mga bumatikos kay PBBM regarding dyan sa pulburon. Di ba kasama ka doon, Banat Bay, sa mga nagsasabing nakukukin si PBBM? O, di ba? Bobo rin eh, di ba? Bobo rin eh. Yun. So, yun lang po mga babae, no? Medyo masama pa pakiramdam ko, no? Pero kasi, kaya lang ako nakagawa ng content because nakita ko lang po talaga na na-dismiss yung kaso ni pangalan nito, ni Digong. Oo, nakita ko lang kasi. So sabi parang hindi ko ata mapalagpas na hindi gawan ng content ito, no? So thank you po mga babayan dyan po sa 465 po na nanonood. Pahingin na lang po ako ng like. So thank you po, maraming salamat po mga kababayan, no? Maraming salamat. Kita na lang po ulit tayo sa susunod po na video. Hindi ko alam kung kailan. Sige po. Salamat. Thank you po. Salamat.